Si Amot ay originally master pala ng Monarch of the Iron Body na siyang nagpalaki kay Tarnak upang maging ganap na monarch. At ang dahilan kung bakit siya nakulong sa pyramid dahil pinangakuan daw siya ni Kanjaro ng immortality. Well, paano kaya naging ganito ang kwento sa backstory ni Amot? In this video, pag-uusapan natin ang original backstory ng The Prisoner of the Tomb from novel na hindi inadapt ng manhwa at kung saan hango ang karakter ng descendant ng Monarch of the Iron Body. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video, just give a like at subscribe na rin. Salamat! Si Amot ay ang the prisoner of the tomb ng Pyramid Field at isang dating kasamahan ng Monarch of the Iron Body. Siya nga ay mayroong napaka-muscular na pangangatawan at may form ng isang reptilian humanoid na halos ilang beses na mas malaki kaysa sa pangkaraniwang tao na may tuturing nating giant reptilian monster. Base sa mga nakaraang chapter, si Amot ay napaka-aggressive and prideful na monster na may napakalaking passion sa pakikipaglaban at ipinakita nga niya kung gaano siya kabagsik nang tinapos ni Amot ng walang kahirap-hirap ang tatlong giant lizard centipede. Na kahit si Soho ay sobrang nahirapang talunin ng isang giant centipede at kahit pinagtutulungan na ito ng Ashura Guild, hindi pa rin nila ito kinaya. Ngunit nang nagalit nga itong si Amot dahil hindi sumunod sa kanyang utos na umatras, ipinakita niya kung gaano siya ka-badass sa pakikipaglaban nang winasak niya ang tatlong naglalakihang centipede na walang ka-effort in just one hit. Ipinakita niya sa lahat na dapat siyang respetuhin sa loob ng Tomb Prison. Isa sa mga karakter na ipinakita ni Amot ay ang pagiging mahigpit niya kung sino ang kanyang kausap. Ipinakita nga niya dito na ayaw niya sa mga tao dahil hindi ito nakakaintindi ng monster language. Kaya nung nakita niya si Lady Ethel na siyang nakaintindi kung paano niya pinaalis sa mga mamis, ay parang somewhat gusto niyang makipagkwentuhan kay Lady Ethel. Subalit nung tinanong niya ito patungkol sa digmaan ng mga monarchs, ay parang kinabahan nga itong si Lady Ethel at hindi nakasagot. Kaya binalak niya itong tapusin na lamang ang babaeng demonyo dahil wala daw itong pinagkaiba sa mga mamis. Dahil hindi ito nagsasalita kahit nasa magandang katinuan. Nagbibigay rin ng exception si Amot tulad ni Soho na hindi daw niya ito papatayin since nakakaintindi ng monster language ang ating bida, subalit ang kapalit naman ito ay dapat sabihin ni Soho kung ano ang tunay na nangyari sa Monarch of the Iron Body matapos ang digmaan. Well, nagdadalawang isip nga dito ang ating bida dahil alam naman niya na ang kanyang ama na isang Shadow Monarch ang umubos sa lahat ng Monarch. Kasama na dito si Tarnak, ang Monarch of the Iron Body. Ngunit ipinakita ni Amot na instead siya ay magalit, ito ay naging masaya since si Tarnak pala ang dahilan kung bakit siya nakakulong sa loob ng pyramid. Si Amot ay nilikha 1,000 years ago as a combined effort sa pagitan ng Monarch of the Iron Body Tarnak at ni Kanjaro, also known as the Architecture bilang spellcaster of this experiment upang makapag-create ng isang pambihirang reptilian monster. Nakaranas ng napakatinding sakit si Amot sa time nung siya ay pinag-eksperimentohan ni Tarnak at Kanjaro at nag-iwan ito sa kanya ng napaka-painful memories na siyang nag-udyok sa kanyang isipan na maghigante kapag siya ay nakawala sa pagkakulong sa loob ng pyramid. Ipinakita nga dito na si Tarnak ang tagawasak ng katawan at si Kanjaro naman ang taga-fix ng katawan ni Amot hanggang sa nakabuo ang dalawa ng isang humanoid reptilian na mayroong pambihirang strength na naayon naman sa plano ng dalawa. Based on novel, sa panahon daw ng digmaan sa pagitan ng monarch at rulers, kahit na aktibong nakikilahok si Tarnak sa digmaan, ni minsan daw hindi lumahok si Amot upang lumaban at pinapanood lamang daw niya ang dalawang army na naglalaban between monarchs and rulers. Ngunit at some point, bago daw natapos ang digmaan, based sa ipinapakita sa manhwa, si Amot ay iniwan ni Tarnak at ikinulong sa loob ng pyramid for unknown reason. Kaya nga dahil dito nabuo ang kanyang sobrang galit at paghihigante kay Tarnak at Kanjaro. Kaya nung dumating ang Apostle of Itarim sa mundo ng mga tao, nagkaroon ng indirect effect ang Pyramid Field kung saan doon nakakulong si Amot na parabang naapektuhan ng pyramid sa pagdating ng Apostle of Itarim sa mundo ng mga tao. At ito ay naging field type dungeon na naging target ng iilang malaking grupo na gustong makuha ang resources ng dungeon like Scavenger Guild at Ashura Guild. At habang ito ay nangyayari, nalaman ito ng system at nag-create kaagad ng quest para kay Soho upang maresolba ang dimensional crack sa pagitan ng mundo.
At based on trivia, si Amot daw ay pinangalan sa halimaw na si Amet from Egyptian mythology. Isang nakakatakot na supernatural creature na siyang responsible na lumalamon sa puso ng mga patay kung ang mga ito ay tinuturing na hindi karapat-dapat during judgment. At kung Egyptian mythology lang ang pag-uusapan natin mga lods, ay talagang dito nila kinuha ang arc na to. Considering na si Amot ay nakadesenyo based on God of Subic na may anyo ng isang tao at may ulo ng isang buhaya, o pwede nating tawaging humanoid crocodile, na makikita naman natin ang similarities ni Amot at ng God of Subic ng Egyptian mythology. Kaya sa tatlong recent chapter ng Solo Leveling Ragnarok, ipinakita sa arc na ito ang similarities ng Egyptian mythology, lalo na nung ipinakita ang mga mummies na palagi nating nakikita sa movie kapag na-feature ang Egypt or pyramid. At kahit nga yung giant centipede ay reference din ng kanilang centipede god from Egyptian mythology. Ngunit ang pinagtataka ko nga dito mga lods, kung bakit nagkaroon ng giant monster sa loob ng pyramid. At kamakailan ko lang nalaman na ang giant pala ang hinihinalaan nila ngayon na siyang nagtayo ng pyramid matagal ng panahon ng nakalipas. Ito nga ay theory ng mga eksperto dahil hanggang ngayon hindi pa nila nadiskubrihan kung paano itinayo ang pyramid sa panahong yun. Anyways, kung makikita natin dito mga lods, ang structure sa loob ng pyramid ay parang maihahalin tulad din natin sa pag-adapt ng manhwa na mayroong pinakailalim na chamber na siyang tinutukoy ni Amot na hindi pa niya napupuntahan since nandoon nga ang chamber ng Tomb Warden. Kung kaya't dito na napagtanto ni Soho na ito ay dahil sinadya ng spellcaster na si Kanjaro upang hindi magawang mapatay ni Amot ang Warden na si Seka na magsanhi upang makawala si Amot sa mga kadena. Well, ngayon pag-uusapan nga natin kung ano nga ba talaga ang tunay na backstory ni Amot na binago ng manhwa na masasabi nating mukhang mas maganda yung backstory ni Amot sa novel compare sa manhwa. Di ko alam kung bakit nila ito binago, maybe mayroon silang magandang plano patungkol dito. Well, sa novel nga, si Amot ang mentor at nagpalaki mismo kay Tarnak upang maging monarch of the Iron Body. However, sa manhwa, siya ay nilikha ni Tarnak at Kanjaro at ikinulong sa hindi malamang dahilan at naiwan na lamang doon hanggang sa namatay si Tarnak at Kanjaro pagkatapos ng digmaan between monarchs. Subalit sa narrative ng novel, mukhang mas malalim ang dahilan kung bakit nakulong si Amot sa loob ng pyramid. Si Amot daw ay hindi talaga inabandona ni Tarnak sa loob ng pyramid. Instead, pumasok talaga siya sa pyramid by his choice bilang parte ng kasunduan nila ni Kanjaro upang siya ay maging immortal. Wait, kaya siguro binago to mga lads dahil si Kanjaro mismo ay hindi niya kayang gawing immortal ang kanyang sarili. Dahil humingi nga siya ng tulong kay Ashburn para maging immortal at ang kapalit ay gagawa siya ng system para hanapan si Ashburn ng vessel. O baka niloko niya talaga si Amot na bigyan niya ng immortality para kulungin doon sa pyramid field sa utos ni Tarnak. Dahil based on Solo Leveling Wiki, bago daw makuha ni Amot ang immortality na kanyang ninanais, tinraidor ni Kanjaro si Amot at hinatulan sa loob ng pyramid na ito ay makukulong sa pamamagitan ng mga kadena na makikita naman talaga natin kung gaano katigas buwagin ang mga kadena na ito na inalagay sa kanya. Dahil sa recent chapter nga ay pinakita na hindi talaga pangkaraniwang magic spell ang inilagay ni Kanjaro sa mga kadena dahil kahit sa loob ng Shadow Dungeon, dala-dala pa rin niya ito at wala pa rin pinagkaiba sa loob ng pyramid. Subalit kahit na siya ay parang nakakulong pa rin, ipinakita niya kay Soho na hindi ito big deal para sa kanya since malayo na nga ang napupuntahan niya sa lawak ng Shadow Dungeon. Plus ramdam niya ang great nature na matagal niya nang gustong maramdaman ang experience kung gaano kaganda ang isang gubat para sa kanya. Since ito ngang si Amot ay originally isang reptile na naninirahan sa gubat before siya pinag-eksperimentohan ni Tarnak at Kanjaro. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na pwede mong suotin sa Christmas party ngayong December, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na yung chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ang black clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design, ang Speed Kingdom na sobrang simple subalit napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot
lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation dahil hindi lang maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section.